Itong Huwebes ng umaga po na ito, habang naghahanda po ang ating mga kababayan na sa pagdating sa pananalasa ng Bagyong Lawin na sinasabi pong pinakamalakas ngayong taon nito, ay maririnig po natin ng ating Panginoon na sa ating Ebanghelyo na gusto niyang maghasik ng apoy. So habang ipinagdarasal po natin, habang nakikisa tayo sa mga kapatid po natin na maaaring masalatan itong bagyo na ito, pakinggan din po natin ang ating Panginoon na itong kanyang malalim na naisin na maghasik ng apoy. I have come to set the earth on fire, sabi po niya sa ating Ebanghelyo ngayon. Hindi lang po apoy ang binabanggit ng ating Panginoon dito, kundi with the fire comes division. Para kung nakaka-shock po ito, para bang gusto nating tanungin, ano daw? Ang ating Panginoon whom we have come to know as the Prince of Peace, who have prayed ito po sa Gospel ni John chapter 17, who have prayed for the unity of all the believers of all mankind. Now He's sowing division, discord, and para po bang gusto nating alamin ano bang ibig niyang sabihin. Una pong paalala na ang apoy po ay ginagamit more often than not doon po sa ina-associate po natin sa punishment and destruction. Ano po? When we hear the word fire, especially in relation with our faith, we associate it more often than not with punishment. Kaya po may apoy ng impyerno o kaya destruction. Pero ang sinasabi po ng ating Panginoon dito is not about destruction, but it is the building up. Kaya nga po yung pong panawagan na dapat po yung isang Kristiyano is always on fire with love, is always on fire for justice, is always on fire as that Christian is sent out on a mission, katulad po ng pinagnilayan nating Ebanghelyo kahapon. But more importantly, fire, when we look at the scriptures, is one of the very important signs of God's presence. Kaya nga po, nung nakita po ng ating Panginoon ni Moises, nung nagpahayag ng ating Panginoon kay Moises, nagpahayag po siya in the book of Exodus in the burning bush. Apoy po yun, at kung maalala ulit natin, yung during the Pentecost, bumaba po ang Espiritu Santo sa mga alagad, kasama po ang mahal na ina, in tongues of fire. So ibig sabihin po, yung pananalita ng ating Panginoon to cast the earth on fire is to cast the earth on fire with the presence of the divine. The Lord speaks about the cause by which this peace has been brought to the earth. Hindi po yung the false peace that the world offers, kundi yung peace that has been the fruit of the suffering, death, and the resurrection of the Lord. Hindi po ito mumurahing biyayaan po. Hindi po ito cheap na tinatawag na grace that is so cheap. Ito po ay nakamit sa pamamagitan ng sakripisyo at buhay ng ating Panginoon hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya po sana po yung ating pangunawa sa kung ano ang tunay na kapayapaan sa ating mga ugnayan, ay sana po dumaan po siya dito sa pamantayan na ito, at sana po paapuyin ng ating Panginoon, paapuyin ng ating Panginoon ang ating pagmamahal sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Sana po ito ay naglalagablab. Magandang umaga po. Sana po ay pagpalain po tayo ng mga pangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.